Anong gusto mong makita? Gagamutin kita rito mismo. Gusto ko lang natubuan ng kaunting buhok. Ito ay simple lang. Ang buhok ko. Tumutubo na ang buhok ko. Kamangha-mangha, isa itong milagro. Bilis, kunan nyo ng video. Huo Xiaobao. Juan Hu Clinic. Kapag nagpatuloy pa ang paggastos mo ng ganito, mabubulag na tayo sa utang. Master, ayaw niyo na po ba kay Xiaobao? Magpapakabait na po ng husto si Xiaobao. Xiaobao. Hindi sa ayaw na kita, kundi kailangang umalis ni Master para maglakbay. Walang mag-aalaga sa iyo. Paano na po ako? Huwag kang matakot. Ipinaganap ka ni Master ng mayaman na mommy. President Su, President Su. Talagang hindi ko po binuksyad ang bid documents. Ang USB sa kaliwang bulsa mo? Kailangan ko pa bang kunin iyan ng personal? Walang hiyang bulag. Masyado kang nakikialam. Bago ka lumaban, isipin mo muna ang sarili mo kung sapat ka ba para maparusahan ko. Ilayo siya at itapon sa labas. Masusunod po. Nahanap mo na ba si Xuan Hu Little Medical Immortal? Hindi pa po. Kailangang mahanap agad si Little Medical Immortal. Siya ang guro ng lolo ko. Siya lang ang makakapagligtas sa kanya. Mami, nakuha mo ng gusto ang atensyon ng dakilang doktor na ito. Mami, Yes. Naihatid na ang talo. Kung mapapaamo mo ba siya, ay nakasalalay na sa iyo, Wo Xiaobao. Tayo, bilang maguro, ay magkikita pang muli. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Mami, ang sama mo sa akin. Sabi po ng guro ko, ang pinakamaganda at pinakamayaman dito ay ang mami ko. Tama. Pero hindi ako ang nanay mo. Little boy, kahit man lang boyfriend ay wala ang aming President Su, paano siya magiging nanay mo? Baka nagkakamali ka lang ng taong hinahanap? Hindi po, siya talaga mami, tanggapin niyo na po ako. Isa po akong mahusay na doktor. 3 taon pa lang ako nang makagawa ako ng gamot para sa mahabang buhay at mabilis na pinadalhan ng sertipiko ng Nobel Prize. Tanggapin niyo ako, magiging puno ng enerhiya ang tubig natin. Maging ang mga ipis na dadaan sa pintuan natin ay mabubuhay ng 10 taon pa. May sira ka sa ulo. Mami, talagang mapapakinabangan niyo po ako. Titingnan ko po ang pulso niyo. Mami, ang iyong mga mata ay hindi nakakakita, hindi ba? Hindi naman masyadong halata ang pagkabulag ko. Mami, hindi po kayo nakakatulog nitong mga nakaraang araw, di ba? May luma rin kayong pinsala sa kaliwang balikat, tutulungan ko kayong turukan, libre itong pagsubok, walang bayad. Lumayo ka sa akin. Ay. Ang sakit ko sa kamay magaling na. Hindi na talaga ito masakit. Tara, magsaya tayo at igalaw ang mga kamay. Sige. Parang bata. Hump, ang medisina ni Xiaobao ay ang pinakamagaling sa mundo, kaya kong pagalingin ang mga mata ni Mami. Mami, huwag kayong aalis. Talagang mapapagaling kita. Ako, nakakakita na ako. President Su. Mula nang mabulag si President Su, marami na siyang napuntahang mga doktor ng Chinese at Western medicine ngunit walang nangyari. Tapos ay napalinggaling mo gamit lang ang isang karayom. Ako si Huo Xiaobao, espesyalista sa mga hindi sumusunod. Bakit ang paningin ko ay lumalabo na naman? Mami, huwag po kayong mag-alala. Ito ay dahil sa isang nakakalasong kemikal. Dahan-dahang sinisira ng lason ang iyong optic nerve, kailangang tusukan ng 3 karayom araw-araw sa loob ng 1 buwan para tuluyang gumaling. Nalason? Ang tawag sa lason ay night orchid scent. Wala itong kulay o amoy. Ang nalason ay nagkakaroon ng bahagyang linyang asul sa ilalim ng mata na hindi mapapansin ng mga ordinaryong tao. Sino ka ba talaga? Mommy, nakalimutan mo na ba si Huo Xiaobao sa may daming lake? Noong panahon ng mahinang ulan sa mga puno ng apricot, binigyan mo ako ng pangalang Huo Xiaobao.
Sabi mo kapag lumaki na ako ng 1 metro at 20 sentimetro, susunduin mo ako. 1 metro at 10 sentimetro ka pala ngayon. Hindi yun ang mahalaga. President Su, ang batang ito ay talagang nagawang gamutin ang iyong mga mata para po doon sa matandang boss. Bakit hindi natin siya pasubukin? Mukha ng epektibo. Pero, Kawawang Huwo Xiaobao. Tulad ng damo sa bukid, walang ama at ina, luhaan palagi. Pakalat-kalat sa kalsada, gutom na. tigil. Sumama ka sa akin. Alam ko na pong pinakamabait ang mami ko. Wow, ang laking villa. Ang yaman talaga ni mami. Ngayong kasama na ako ni mami, hindi ba't kahit anong gamot ang kailangan ko ay makukuha ko na? Sana ay kupkupin mo na po ako, mayaman kong mami. President Su, may balita na tungkol kay Xuanhu Little Medical Immortal. Sabi ng guro ko, pagdating sa bahay ni mami, dapat maging masipag at mabilis kumilos. Dapat kusang gumagawa ng mga trabaho, walang may gusto sa batang tamad. Balitang napakagaling ni Xuanhu Little Medical Immortal sa medisina, pinakamahusay siya sa acupuncture, isang tusok lang ay kaya niyang muling bumuhay ng tao. Ang robot na ito ay masyadong kuba, kailangang magamot ito. Saklolo, natusok ko ba ang Dianfeng Acupoint? Mabuti naman. Basta mahanap natin siya, maliligtas pa ang lolo. Lumamaki ka po sa piling ni Elder President Su, kaya ngayong may sakit si Elder President Su, ay talagang labis kayong nag-aalala. Hindi ko pwedeng mawala ang lolo ko. May iba pa bang balita? Paano ko po kayo matutulungan? Mahusay din siya sa paggawa ng insenso. Pag naamoy mo ang tinimpla niyang insenso, mawawala ang lahat ng sakit. Bakit ba lahat sila dito ay may sakit? Sa boses pa lang na ito, ay alam kong mainit na ang ulo mo, hayaan mong gamutin kita. Babala. May nadedetect ang makapal na usok. Aktibado na ang pamatay sunog. Ngayon, wala na ang init ng ulo. Ayan, lumamig na rin sa wakas. Maupo ka lang dyan ng maayos. Huwag kang gagawa ng kahit ano. At humanap ka ng magliligpit nito. Opo, sir. Suling, walang hiya ka. Anong karapatan mong alisin ang kapangyarihan ko sa sangay ng kumpanya? Malaki na ang lugi ng sangay natin. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng management. Ikaw na bulag, anong karapatan mong husgahan ako? Ang mga mata mo ay pan-display lang at inutil. Mas kapaki-pakinabang pa ang mga kalyo sa ilalim ng paa ko kaysa sa iyo. Kung hindi mo kayang makipag-usap ng maayos, sisiguraduhin kong habang buhay kang hindi na muling makakapagsalita. Ang lakas ng loob mong laitin ng mami ko. Humanda ka sa gagawin ko sa'yo. Saan galing ang makulit na batang ito? Dahil minaliit mo ang mga bulag, ibibigay ko sa iyo ang karanasang maging isa ng libre. Aray! Hoy bata, anong ginagawa mo? Sino ang nagpatay ng ilaw? Ang bobo mo naman, bakit kailangan ng ilaw sa katanghaliang tapat? Ikaw ang nabulag. Paano ako nabulag? Ang bibig mo, bukod sa panunira sa kapwa, ay wala nang ibang alam gawin. Tulungan niyo ako. Huwag kang matakot, kaya kitang iligtas. Akala mo kung sino ka? Umalis ka sa harapan ko. Ako kaya si Xuanhu Little Medical Immortal. Ano? Sabi mo, ikaw si Xuanhu Little Medical Immortal? Mami, niloloko ko lang ang malaking tanga na ito. Munting Divine Healer. Pakiusap, iligtas mo po ako. Talagang, hindi po ako pwedeng mabulag. Pero dahil hindi masaya ang mami ko, hindi rin ako masaya, kaya wala ako sa mood manggamot. Ate, mali po ako, ate. Ate, nagmamakaawa po ako. Pakiusap si Munting Divine Healer na iligtas ako. Dapat maging tapat ka sa paghingi ng tawad. Sumigaw ka muna ng 2 beses ng isa akong malaking bobong baboy. Tapos habang sumisigaw ka, gumaya ka rin sa tunog ng baboy. At pagkatapos ay lumuhod ka at humingi ng tawad sa mami. Ito, Kung ayaw mo, edi wag. Basta ang mahalaga, ikaw ang mabulag, hindi ako. sandali. Gagawin ko. Isa akong malaking bobong baboy. Ate, kailangan mo po akong tulungan. Masyadong mahina, hindi marinig. Ate, mali po ako. Ngayon pati ang buong pamilyang Su ay nakarinig na dahil nakikita kong tapat ka naman. Mabait itong si Immortal Doctor at gagamutin kita. Ang pulso mo ay mahina at walang sigla, masyadong mainitin ang ulo at mahina ang resistensya sa bato. Mahina ang bato.
Sinungaling. Napakalakas ng katawan ko. Kaya ko itong gamutin. Para kayong buhay na milagro. Kung ano man po ang sabihin niyong gamutan ay susunod po ako. Ganyan nga. Halika rito, tuturok lang ako ng isa. Siguradong gagaling ka agad. Sandali, nakakakita na ako. Teka, anong nangyari? Ang boses ko. Tunog pato. Tama ang mami ko, parang maliit na patong kwak-kwak-kwak. Ikaw. Subukan mo siyang saktan uli. Kwak, 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 kwak. Hindi ko siya kilala, pero may kilala akong isa, si Xiaoshan. Anong kabit? Sa mga taong ganyan na walang moralidad, huwag kang makikipag-ugnayan. Sige po, mami. Ano bang iniisip ko? Ang batang ito, paano siya magiging guro ng lolo ko? Hoy, bata. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Maniwala ka sa akin, gagawin kitang katulong habang buhay. Hindi ko kaya yan. Mingming, ayos ka lang ba? Ma, binubuli ako ng batang ito. Auntie, isa lang po akong bata, paano ko siya mabubuli? Mami, pinagbibintangan niya si Xiaobao. Ang batang ito, anak mo talaga siya? Ikaw na bulag ka. Nabuntis ka ng hindi kasal. Talagang kahiya-hiya ka sa pamilya-pamilyang Su. Parang hindi mo na alam kung ano ang lugar mo. Nanay mo ako. Anong klaseng nanay ka? Noong nagkasakit ng malubha ang tatay ko, isinama mo ang anak mo para makisali sa pamilya namin? Alam nating lahat ang pakay mo. Kailangan ko pa bang sabihin? Ikaw, umaasa ka lang dahil paborito ka ng lolo. Kaya wala kang galang. Ngayong wala na ang lolo. Tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Kapag hindi nahanap si Xuan Hu Little Medical Immortal, siguradong mawawala na si Lolo. Kapag wala na siya, palalayasin kita sa pamilyang Su at ikaw kasama ang batang ito ay mapapahamak sa labas. Tumahimik ka. Huwag na po kayong magalit, huwag nang magalit. Wala namang tutulong sa inyo kapag nagkasakit kayo sa galit. Mami, kung may galit ka, ilabas mo lang. Makinig ka sa akin. Ano bang alam mo, bata ka? Umalis ka sa harap ko. Sige po, aalis na muna kami ni Mami. Mami, sa direksyon ng 45 degree sa kaliwa. Hoy, Mingming. Hi, malinaw na. Mali po. Mami, sa bandang 10:00 po. Hay naku, ang hina talaga ni Xiaobao. Sa kanan dapat. Tama na, tumigil kayo. Pasensya na po, Lola. Hindi po nakakakita ang mami ko. At isa lang din po akong bata na nalilito pa sa kanan at kaliwa. Hindi po namin sinasadya. Hindi niyo po naman siguro kami sisisihin, di ba? Sige, maghanda kayo sa akin. Alice. Mami, huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako, hindi na po kayo kailanman pababayaan na apihin ng iba. Isip bata. Mami, ito po ay gawa sa 81 uri ng mga damong gamot, isang anting-anting na pampalinaw ng mata na ginawa ko para sa inyo. Hindi ko kailangan yan. Nagagaling lang po ng mga mata nyo. Ang anting-anting na ito ay makakatulong sa pagpapagaling nyo. Pinaghirapan ko po itong gawin. Tanggapin nyo na po ito, Mami. Masakit ba? Hindi po. Baka ang anting-anting na ito ang medyo masakit. Parang si Ziwei din po ito. Tinusukan ko ng 81 karayom. Natutunan ko na ang lihim na galing ni Nani Rong. Hindi ba't tatawagin na rin ako na si Nani Huo sa susunod? President Su, masamang balita. Kritikal na ang kondisyon ni Elder President Su. Ano? Pinahanap ko sa inyo ang guro ng lolo nyo, si Xuan Hu Little Medical Immortal, pero sa tagal nating naghahanap, wala man lang tayong makitang bakas. Nag-aagaw buhay na ang lolo mo. Pero nakuha mo pang magdala ng batang wala namang alam at nagpapanggap lang kayo dito. Padaanin niyo ako. Hayaan niyo si Xiaobao na tingnan si Lolo. Siya lang? Isang paslit lang na walang muwang sa mundo ang magliligtas sa kanya. Swerte na kung hindi ako mamatay sa katatawa sa iyo. Totoo iyan. Ang batang ito, baka kahit karayom, ay hindi niya kayang hawakan. Dahil wala namang matino na lumalabas sa bibig nyo, manahimik na lang kayong dalawa. Manatili kayo diyang nakatayo. Dapat sama-sama ang buong pamilya. Xiaoshan! Lolo? Anong nangyayari?
Ang garalgal naman. Dapat ay gising na siya ngayon. May tao ba riyan? May nangyari ng masama. May masamang tao rito. Lolo? Anong nangyari? Elder Sue. Wala na po siya. Ikaw ang may gawa nito, bata ka. Kani-kanina lang ay ikaw ang nagturok ng karayom kay Lolo. Nagsisinungaling ka? Nililigtas ko si Xiaoshan? Hindi. Nililigtas ko ang lolo sa tuhod ko. President Su Jr., paano mo nagawang hayaan ang isang hindi kilalang batang lansangan na gamutin ang matanda? Ang mga mata ko ay pinagaling ni Xiao Bao. Hindi niya hindi papahamak ang lolo. Maayos na ang paningin mo? Ma, asikasuhin muna natin ang tungkol kay Lolo. Naku po, Tay. Kawawa naman kayo. Ang pinakamamahal mong apo ang nagsama sa batang ito para tapusin ka. Hindi pa po wala ang lolo sa tuhod ko. Maghintay pa kayo ng 3 minuto. Tiyak na magigising din siya. Kalokohan! Ang kinalabasan ng puso niya ay malinaw na. Umalis na kayo at wag nang babalik. Kami sa Xuanhu Sect ay may patakaran. Nasa oras ng panggagamot, ayaw namin sa mga maingay na parang uwak. Wala ka ng galang. Nasaan ang guwardiya? Kriminal ang batang ito. Dalhin siya agad sa istasyon ng pulis. Gumalaw siya! Gumalaw siya! Subukan mong galawin siya muli. Iposas niyo sila. Sinong magtatangkang gumalaw? Hump, ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Lolo. Dakpin niyo silang lahat. Bitawan niyo ako. Kaawa-awa naman ang lolo mo sa pagmamahal sa iyo. Ngunit dahil sa iyo at sa batang iyan, wala na siya. Ang grupong Su, paano ito maibibigay sa isang masamang babaeng tulad mo? Sa inyong lahat ng mga tito, siya na kayang saktan ang sarili niyang lolo. Paano siya magiging chairman ng grupong Su sa hinaharap? Ang grupong Su ay itinayo ni Lolo ng mag-isa. Hindi namin hahayaang ang isang taong nanakit sa kanya ay maging chairman. Sang-ayon ako. Isuko mo na ang iyong mga share ngayon din bilang pambayad sa kasalanan mo sa lolo mo. Kundi, huwag mo akong sisihin kung makalimutan kong mag-ina tayo. Ito pala ang binabalak ninyo. Ate, makisama ka na lang. Ngayong wala na si Lolo, sa akin na mapupunta ang pamilya Su. Ikaw na isang bulag. Paano mo ako malalabanan? Bitaw, Pumirma ka na. nananaginip ka. Sabi ng pumirma ka na eh. Grandmaster, mula sa sekta ng Xuanshu, ang pangsiyam na henerasyon, si Su Yuanshan ay nagbibigay pugay sa iyo, Grandmaster. Hindi. Hindi ito posible. Malinaw naman sa monitor na. Nagbabangon bangkay. Lolo? Kumusta po ang lagay ni Lolo? Sa ngayon ay ligtas na siya, pero dahil sa sobrang tagal ng kaniyang pagkakatulog, mahihirapan ang bumalik ang normal na function ng kaniyang katawan. Kaya mo po bang gisingin si Lolo? Hindi pa pwede sa ngayon. Sabi ko na nga ba, kailangan pa ring mahanap ang Xuanhu Little Medical Immortal. Gamit ang Tianshan Snow Lotus, na sinamahan ng acupuncture ay magigising siya, pero mukhang wala sa akin ang Snow Lotus. Maayos na ang paningin ko. Ibabalik ko si Lolo sa lumang bahay para ako na ang personal na mag-alaga sa kaniya. Hindi maaari. Katatagal pa lang ng kondisyon ni Lolo, kung ilalabas niyo siya ngayon ng ospital at maging sanhi ito ng lalong paglala, pananagutan mo ba iyon? Hindi ba at nandito naman ako? Hamp, at maniniwala kami sa isang batang tulad mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa kaniya? Naalala ko na sinabi mo na kapag nagawa ko siyang iligtas, talon ka mula sa bintana. Gusto mo bang tulungan pa kita? Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Ipaayos mo agad ang paglabas ni Lolo sa ospital. Anong karapatan mo? Dahil ako si chairman ng Su Group, hindi ito pakikipag-usap sa inyo, kundi isang anunsyo. Lolo, kayo na lang ang meron si Linger. Huwag po kayong mag-alala. Hahanapin ko si Little Medical Immortal para tulungan kayo.
Masyadong malungkot si Mommy, kailangan kong makaisip ng paraan para mapasaya siya. Ito ang mga gamot na inalagaan ko ng 3 buwan para sa ipis na pampahaba ng buhay. Kapag kinain ito, hahaba ang buhay ng 10 taon, siguradong maiiyak si Mommy sa tuwa. Mommy, huwag ka nang malungkot. May regalo ako sa inyo. Ano iyan? Huo Xiaobao. Xiaoqiang, anong nangyayari sa'yo? Xiaoqiang, huwag mo akong iwan. Tayo lang ang magkasama sa buhay, sa loob ng maraming taon nating pagsasama. Itinuring kitang parang sarili kong anak, tinuruan at pinalaki, ngunit hindi ko akalain na sa araw na ito ay mawawala ka pa bago ako. Kapag umiyak ka pa, ay lumayas ka rito. Mommy, mas gusto mo ba ang ahas o ang daga? Ang ahas na binabad sa gamot ay panggamot sa rayuma. Yung daga naman ay marunong mag-tap dance. Ikaw, saan mo ba nakuha ang lahat ng iyan? Mami, gusto mo ba? Marami pa akong nahanap. Nasa labas pa ang iba. Meron pa po ako, may hedgehog din ako na marunong mag-acupuncture pero hindi ko pa nailalabas. Sekretaryang Shu, i-order mo agad ako ng 100 box ng pamatay insekto. Mami, tingnan mo, ito ang kahariang itinatag ko para sa'yo. Batang amo, ito bang kahariang sinasabi mo ay para sa mga insekto? Huo Xiaobao, magpaliwanag ka. Kasi malungkot si Mami, kaya gusto ko pong bigyan si Mami ng regalo para mapasaya siya. Ang mga ito ay ang lahat ng paborito kong bagay. Kaya, inilipat mo ba ang buong zoo mo dito sa bahay? Opo, matatalalik ko silang kaibigan, lalo na ang ahas na ito, marunong itong sumayaw. Sekretaryang Shu, itapon mo ang mga iyan na yun din. Mami, ito ang totoong regalo ko para sa iyo. Mami, ito po ang tunay na regalo. Sabi po nila, sasaya ang sino mang makatanggap ng regalo. Dahil po sa nangyari kay Lolo sa tuhod, hindi naging masaya si Mami, kaya inihanda po ito ni Xiaobao. Sige na nga. Mas okay na ito, kaysa sa ahas na sumasayaw. Ang bait niyo po talaga, Mami. Sa susunod po, bibigyan ko kayo ng 1 pugad ng mga gagambang marunong mag-rap. Wag na, salamat. President Su, nalaman naming kaarawan na ni Xuanhu Little Medical Immortal bukas. Sabi po, ang kanyang junior apprentice, si Sir Zhou Baishu, ay magdaraos para sa kanya ng isang birthday gift auction. Auction? Doon ibebenta ang mga bagay na posibleng magustuhan ni Little Medical Immortal. Taon-taon, nagbibigay ng libreng konsultasyon si Little Medical Immortal sa taong may pinakamagandang regalo. Pupunta tayo bukas para dumalo sa pagtitipon na iyon. Maligayang pagdating po sa lahat sa gaganaping auction ni Xuanhu Sekta ko, ang inyong host, para sa araw na ito, si Zhou Baishu. Bakit ang taong iyan ay kamukha ng apprentice ko? Youngest martial uncle? Mami, bilis, maupo na tayo rito. Nakamamangha ang nakikita ko. Welcome po sa inyong lahat para sa gaganaping auction sa Xuanhu Sek ngayon. Ako ang apprentice ng Divine Physician at ako rin ang inyong host na si Zhou Baishu. Ma, kailangang mapigilan natin si Suling na makuha ang regalong gusto ng Divine Physician. Hindi siya pwedeng hayaang gamutin si Lolo. Huwag kang mag-alala. Maraming paraan ang iyong ina. Bago tayo magsimula sa ating auction, gusto ko munang anyayahan ang lahat na uminom ng Celestial Elixir. Ito ay gawa mismo ng aking nakababatang master na nakakatulong sa daloy ng dugo, pag-aayos ng nerves at pampahaba ng buhay. Diyos ko, ang tanyag na Celestial Elixir, isang kayamanang walang katumbas na presyo. Ang isang higop nito ay nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Sa pagkakataong ito, kahit hindi tayo makakuha ng regalong gusto ng Divine Physician, sulit na ang makainom nito. Mami, pwede po ba akong uminom? Anyang Celestial Elixir? Hindi pwedeng uminom ng alak ang mga bata. Tikman na po ninyo. Sandali! Pamilyar sa akin ang banga na iyan. Mami, naiihi na po ako. Sa dulo ng hallway, kaliwa ka lang. Sige po. Alin po ang kaliwa rito? Ganto ba talaga kagara ang mga banyo sa lungsod?
Mami, huwag niyo pong inumin yan. Anong nangyayari? Kung ayaw mong inumin, akin na lang yan. Wala kang utang na loob. Itong alak na ito ay napakasarap at talagang nakakapresko. Hindi nga nagkamali si Little Medical Immortal. Isang espesyal na inuming gawa sa sinaunang paraan. Gusto ko pang uminom ng uminom. Hindi ako makahinto. Ang galing ni Little Medical Immortal. Napaka-professional niya. Ang tapang at ang dulas ng alak. Hindi mo talaga malilimutan. May mahika ba ang alak na ito? Ang tamis, isang lagok lang at nararamdaman ko na para bang sumasayaw ang dila ko. Itong alak ay kasing tamis ng una kong pag-ibig, pero ang sipa nito ay parang sermon ng nanay ko, parang banayad lang, pero nakakahilo pala sa huli. Ha? Buwet. Mami, yung alak. Tila, ang lahat ay tungkol sa inuming ito at mukhang nasiyahan ang lahat. Susubukan ko rin ito. Magbabayad ako ng 50 milyong dolyar para bilhin ang matitirang alak. Magbabayad ako ng 80 milyong dolyar. $100 milyong ang sa akin. Huwag niyo itong aagawin sa akin. Marunong pumili si Mr. Su. Itong espesyal na inumin ay ginawa ng aking master na dumaan sa 49 na proseso bago ito nabuo. Sige na, pabayaan na. Itong araw na ito ay para sa inyo. Sa inyo na ang bangang ito ng alak. Ang alak na ito. Ang alak na ito, totoong mas masarap kaysa mga nakaraang taon, mas mabango at swabe. Ipaalam sa lahat na simula ngayon, ang paraan ng paggawa ay dapat sumunod sa prosesong ito. Ang mga gawa ngayong taon ay ibigay nyo bilang regalo kay Mr. Su. Opo, sir. Ang pambihirang alak na ito ay akin na. Wala ka nang matitikman simula ngayon. Pero kung ngayon din ay luluhod ka at magmamakaawa sa akin, hahayaan pa kitang dilaan ng ilalim ng bote. Sige, ubusin mo iyan. Huwag kang magsasayang kahit isang patak. Napakapangit naman ang amoy niyan. Ang tinatawag mong espesyal na bagay, sarilihin mo na lang. Hindi iyan nararapat para sa amin ng mami ko. Ma, bakit parang pakiramdam ko ay kinakaawaan nila ako? Hindi maaari. Malinaw na naiingit lang silang lahat. Sige, tapos na ang ating introduksyon. Formal na nating sisimulan ang auction na ito. Ang auction para sa taong ito ay katulad pa rin ng mga nakaraang taon. Kapag nakuha ninyo ang regalong magugustuhan ni Little Medical Immortal, magkakaroon kayo ng pagkakataong makapagpakonsulta kay Little Medical Immortal ng isang beses. Nabalitaan ko na napakahusay daw ni Little Medical Immortal pagdating sa panggagamot na kaya niyang magpagaling ng malubhang karamdaman sa isang turok lang. Ngayon gagawin ko ang lahat para makuha ang regalong gusto niya. Kailangang maligtas ang anak ko. Basta't mailigtas ko lang si Lolo, kahit ano pa ang maging kabayaran, kailangang makuha ko ang pagkakataong ito. Mga Ginoo at Lumaon, siguradong marami sa inyo ang nagtataka kung ano ba talaga ang mga bagay na gusto ni Little Medical Immortal bilang regalo. Oo nga, pakisabi na sa amin. Ngayong taon, sa mismong harapan ninyong lahat ay tatawagan ko ang aking youngest martial uncle upang personal siyang tanungin tungkol sa gusto niya. Xiaobao, ikaw ba yan? Pasensya na po, Mami. Mayroon lang po akong isang business call na kailangang sagutin. Hello, Marshall Nephew. Tito Disipulo, sa birthday mo ngayong taon, anong gusto mong regalo? Anong regalo? Gusto ko nang kumikinang na... Ultraman. Ano? Kumikinang? Mga panauhin, mahilig si Baby Tito Disipulo sa mga kumikinang na kayamanan. Sakto, at mayroon tayong nagliliwanag na perlas ng silangang dagat dito. Tiyak na magugustuhan ni Baby Tito Disipulo ang isang bagay na sobrang kislap. 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 30 milyong dolyar. 50 milyong dolyar. Ano bang tinitingin-tingin mo? Gusto rin namin ang Night Pearl na yan. Bakit? Bawal na bang tumaya ang iba? Sa subastahan, galingan lang ito. Huwag kang sumali kung hindi mo kaya. Sige, 100 milyong dolyar. 100 milyong dolyar din ang taya namin. Dahil hindi ako naniniwala na ang President Su na ito ay may kakayahang maglabas ng 100 milyong dolyar. Sige, 100 milyong dolyar na ang pinakamataas na presyo. President Su, base sa nakikita sa system, may problema sa inyong account, hindi namin mabe-verify ang iyong kakayahan sa bidding. Anong sabi mo? Ang aking mga ari-arian?
ay hinding-hindi magkakaroon ng problema. Pero President Su, sa nakikita sa system, may diferensya ang iyong account, kailangan mong magpakita ng pruweba na hindi naka-freeze ang iyong mga asset bago ka makapagpatuloy sa bidding po. Sekretaryang Su, tawagan mo agad ang bangko. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang dokumento na ayos na ang aking mga asset. Ang bilis nyo namang kumilos. Nakapanghihinayang lang dahil maling paraan ang ginamit nyo. Dahil hindi makapagpakita ng pruweba si President Su, pagbati po, ang nagliliwanag na perlas ng silangang dagat na ito ay nakuha na ni Sir Suming. Naku ate, pasensya na. Pero sa akin na ang kayamanang ito. Gumastos kayo ng $100 milyong para lang sa isang marmol na umiilaw. Mami, ginagawa na ba silang prioridad na VIP ng mga grupong manloloko? Anong alam mo, bata ka? Ito kaya ang nagliliwanag na perlas ng silangang dagat. Kayang-kaya nitong pailawin ang buong kwarto tuwing gabi. Sa halagang ₱5 ay makakabili na ako ng LED na bombilya, mas maliwanag pa iyon kaysa sa kung anong hawak mo. Pero dahil mukhang malas ka, isabit mo na lang yung bato sa leeg mo para iwas sa masamang elemento. Tutal naman, mahilig kang magpaloko, baka tamaan ka pa ng kidlat. Masyado kang maraming sinasabi. Youngest Marshal Uncle, mayroon pa po ba kayong ibang gusto? Hoy bata, sino ang kausap mo sa telepono? Napaka-shady mo. Wala kang pakialam. Bakit? Pulis ka ba? Pasensya na po, Mami. Hindi pa po tapos ang business call ko. Ang boses na iyon, bakit parang nandito lang siya sa paligid? Isang bilog na bola. Isang perpektong kurbada. Ang gandang tingnan nito. Ang sarap naman nito. Isang bilog? Makinig po ang lahat ng panauhin. Gusto ni Youngest Marshal Uncle ng mga bilog na mahiwagang kagamitan. Ngayon, ating ipakikita ang ating pangalawang item, ang Taiji Bagua Disc. $10 milyong. 20 milyong dolyar. $60 milyong. Binabati po namin si Sir Suming. Nakuha mo ang Taiji Bagua Disc sa halagang $60 milyong. O Suling, hindi mo pa rin ba tapos ayusin ang dokumento ng yaman mo? Mukhang, mawawalan ka na naman ng pagkakataong makuha ang isang mamahaling gamit. Ang basurang platong ito, parang $9 at 99 na sentimo lang ang halaga niyan online. Kapag pinaikot iyan, parang sa mga peryahan lang sa tabi ng kalsada, na ginagamit sa sugal na paraffol. Tayo lang ang nagpapahalaga sa ganyan. Youngest Marshal Uncle, ano pa po ang gusto ninyong makuha? Gumalaw ang maliit na isdang ito, ang galing naman. Ito ay gumagalaw. Mga ginoo at binibini ng Youngest Marshal Uncle, gusto nyo ng buhay na nilalang. Ngayon, ating ilabas ang ikatlong kayamanan. Ang ikatlong kayamanan, 1,000 taon na pagong. Ang panimulang presyo, $20 milyong. 80 milyong dolyar. Ang laki naman ng pagong na yan. Ngayong araw ay wala kang nakuha kahit isang regalo. Tadhana na talagang hindi kayo para sa Little Medical Immortal. Gagastos ka ng $80 milyong para lang sa isang pagong? Ang talino mo ay kapantay ng iyong halaga. Hindi magpapaloko ang mami ko. Inggit lang kayo dahil hindi nyo makuha. Kapag nagamit nyo na ang mga na-freeze ninyong yaman, tapos na ang auction na ito. Ganoon ba? Sana ay magdasal kayo na sapat ang inyong pera para makabayad. Youngest Marshal Uncle, may iba pa po ba kayong kahilingan? Ang boses na iyon? Mami, kilala mo rin ba si Marshall Nephew? Gusto mo ba siyang batiin? Youngest Marshal Uncle, nandyan pa po ba kayo? Bakit biglang naputol? Ang cellphone ko ay biglang nasira dahil sa ganda ni Mommy. Napakabait ng aking estudyante. Bibigyan niya ako ng espesyal na regalo para sa kaarawan ko. At magkakaroon na naman ako ng maraming bagong laruan. Mga panauhin, masyado pong abala ang aking master. Tanging ang 3 regalong ito ang ipinagkatiwala niya at dito na po nagtatapos ang ating subasta. Sa lahat po ng ating mga piling panauhin na nanalo, maaari po kayong manatili para sa pag-aayos ng papeles, habang ang iba naman ay maaari ng lumisan ng kusa. Tapos na agad? Mukhang hindi maganda ang swerte mo ngayong araw ah. Naka-freeze na ang mga asset mo. Ni isang regalo ay wala kang nakuha. Sayang naman. Oo nga, naghihintay pa naman ang matanda. Ngayon, anong gagawin natin? Kasalanan mo ito dahil nabigo ka kung kailan pinaka-importante. Nakuha niyo na ang mga regalo. Hindi ba para iyan sa pagliligtas kay Lolo? Ang pagliligtas sa matanda ay tanda ng iyong pagmamahal bilang anak.
Hindi na kami dapat makialam doon. Kaya ikaw, humanap ka na lang ng sarili mong paraan. Ang lahat ng ito ay mahalagang gamit. Binili ko ang mga ito gamit ang sarili kong pera. Kaya syempre, magagawa ko rito ang anumang gusto ko. Ito lang, isang napanis na nilagang itlog, itong lumang sangkalan, at ang pagong na humihikab na ito. Diyos ko, ang taste mo ba at ni Little Medical Immortal ay natamaan ng kidlat? Ang level ng panlasa na ito, kapareho lang ng kapitbahay kong si Lolo. Mami, tara na. Kapag tumingin pa ako rito, natatakot ako na ang fashion taste ko ay biglang bumaba. Baka bukas ay nakadiaper na akong rumampa. Minaliit mo si Little Medical Immortal. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka lang ng ganoon? Sa tingin ko ay gusto mo talagang maparusahan. Sa harap mismo ni Mr. Zhao, nagawa mo pang magsalita ng ganyan. Tama. Nagawa mo pang sabihing masama ang panlasa ni Little Medical Immortal. Kapag nalaman ito ni Mr. Zhao, kahit palumuhod kayo at humingi ng tawad, hindi kayo ililigtas ni Little Medical Immortal. Sinong nagsasabi ng masama tungkol sa aking tiyo? Mr. Zhao, ang batang ito po iyon. Hindi lang niya nilait ang taste ni Little Medical Immortal. Nagyabang pa po siya ng sobra. Opo, sabi pa po niya tungkol sa inyo bilang pamangkin. Basura raw po ang mga regalo nyo. Nagmura pa po siya sa inyo. At kay Little Medical Immortal, mga ignorante raw po kayo. Oo, ako nga. Hindi magbabago ang pangalan ko. Ako si Huo Xiaobao. Talaga namang pangit ang taste niya. Bakit bawal nang sabihin? Ikaw. Si Zhou Baishu, nagbibigay galang po kay youngest martial uncle. Tingnan mo nga naman kung gaano kadulas ang sahig. Kung makayukod ka sa akin ay ganoon na lamang. Napakagalang mo naman. Oo, madulas nga ang sahig. Tinawag mo siyang nakababatang lolo? Noon ay nagpanggap ako na kawawa, na walang nagmamahal o nag-aalaga sa akin. Kaya naman kinuha ako ni Mommy. Hindi dapat malaman ni Mommy na mayroon pa pala akong ibang mga kamag-anak. Kung maglakas loob kang ilantad ako, gagawin kitang ensayo sa mga karayom ko. Mr. Zhao, kilala niyo po ba ang batang ito? Hindi ko siya kilala. Sadyang ang batang ito ay kamukhang kamukha ng isang matanda sa aming pamilya. Nagkamali lang siguro ang mga mata ko. Wala tayong magagawa, sadyang pamilyar lang talaga ang mukha ko. Noong nakaraan pa nga, ay may napagkamalan akong ang sikat na artistang si Wu Yanzu. Ang batang ito ang siyang sumisira sa puri ni Little Medical Immortal. Hayaan mo na siya, bata lang yan. Matanda ka na tapos papatulan mo pa ang isang bata? Sige na, Mr. Su. Ang kabuuan ng nakuha niyo sa auction ngayong araw ay nagkakahalaga ng $270 milyong dolyar. Cash po ba ang ibabayad niyo? O sa pamamagitan ng card? $100 milyong lang ang dala natin. Anong gagawin natin? Mr. Su, tungkol sa mga patakaran ng ating auction, dapat alam mo na ang mga ito. Hindi tayo nagpapalipas ng anumang bayarin, kaya kung si Mr. Su ay talagang kinakapos sa pera, ay marami rin kaming paraan para piliting magbayad ng may interes ang mga manluloko. Wow, kabilang pala sa sindikato ang pamangkin ko. Mr. Zhao, siguradong may pera po kami. Huwag po kayong mag-alala. Saan naman tayo kukuha ng pera? Ang naisip lang natin habang nag-aalok ay para hindi makuha ni Suling ang gamit. Nakalimutan nating hindi sapat ang dala nating pera. Mr. Zhao, mayroon ako ritong $170 milyong. At may isa pang $100 milyon dito. Sapat na ito. Ang galante ni Ginang Lin. Saan galing ang perang iyan? Ito na ang lahat ng naipon ko. Mr. Zhao, maaari po ba ninyo akong ipakilala sa inyong tiyuhin? Malubha ang sakit ni Lolo dahil siya ang naging guro ni Lolo. Siguradong matutulungan niya kaming iligtas si Lolo. Hindi ba narito lang siya? Anong sinabi mo? Tito Disipulo, bakit mo itinatago ang iyong pagkakakilanlan? Wala ka man lang binibigay na pera kay Little Medical Immortal. Tapos inaasahan mong darating siya para makita ka. Nananaginip ka ng gising. Tama. Sa tingin mo ba, ganoon kalakas ang loob mo, Suling? Kahit si Lolo, hindi maanyayahan si Little Medical Immortal. Tapos sasabihin mong makikipagkita siya sa iyo basta-basta? President Su, ito ay parang hindi yata naaayon sa ating patakaran? Zhou Baishu, halika rito. Opo. Huo Xiaobao, bakit ganyan ang pananalita mo kay Mr. Zhao? Iginagalang na Tito Zhou, pwede po ba kayong pumunta rito sandali? Kahit saglit lang po. Sige po. Youngest martial uncle, ito ang lahat ng kinita mula sa subasta ngayong araw, tanggapin niyo po sana. Huwag mong isiping masusuhulan mo ako ng barya-baryang iyan. Sabi na nga ba, hindi magugustuhan ni youngest martial uncle ang aking $270 milyong. Magkano ka mo? Magkano ang laman ng card na iyan?
$270 milyong po. Akin na nga iyan. Palalampasin ko muna ang bagay na ito. Pero sino ba talaga itong si Little Medical Immortal? Pati si Mommy ay pinili niyang hindi makita? Gusto mo bang ipagkanulo ang iyong pinagmulan? Hindi ba't kayo naman po ang si Little Medical Immortal? Ha? Anong sabi mo? Mr. Zhao, itong batang ito, masyadong mapanlinlang sa pananalita. Kaya huwag kang magpapalinlang sa kanya. Huwag mong hahayaang makita nila si Little Medical Immortal. Sino namang may gustong makita ang Little Medical Immortal na iyan? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na mahilig sumipsip? Mag-ingat ka baka balang araw, sa sobrang sipsip mo ay malasing ka lang. Ikaw na bata ka. Anong binabalak mong gawin? Anak, huwag mo na silang patulan. Ngayon, nakakuha tayo ng 3 mahahalagang gamit sa auction. Umili ka lang ng isa. Tiyak na magugustuhan iyon ni Little Medical Immortal. Pagdating ng oras, masasalba na ang kidney mo. Ma, hinaan mo lang ang boses mo. Gusto mo bang malaman ng lahat na may sakit ako sa kidney? Ang mga basurang ito, sa tingin mo ba ay talagang magugustuhan ni Little Medical Immortal? Ano po sa tingin niyo ang mga bagay na ito? Masyadong jologs, napakabaduy talaga. Itong luminous pearl ay mukhang bumbilya, at itong bagwa plate naman ay parang basurang galing sa manghuhula. Isa lang itong pangit na pagong. Kung sino man ang may gusto sa mga ito, ay wala talagang panlasa. Kapag ganyan po ang sinasabi niyo, nadudurog ang puso ko. Anong alam mo, batang pulubi? Suling, kung luluha ka at luluhod sa harap ko, ibebenta ko sa iyo ang isa sa mga regalo sa halagang $500 milyong. Huwag kang manghinayang sa perang gagastusin mo, dahil kapag nawala na ang matanda, ay mas malaki pa rito ang mawawala sa iyo. Paumanhin po, kakapadala lang ng balita ni Little Medical Immortal na sa 3 regalong ito, wala siyang nagustuhan kahit isa. Anong sabi mo? Kahit isa ay walang nagustuhan. Si Little Medical Immortal ay mukhang banal at walang pakialam. Hindi niya pinapansin ang mga ganitong makamundong bagay. Kung ganoon, ang $200 milyong ko ay nasayang lang? Kung ganoon, ano ba ang gusto ni Little Medical Immortal? Mommy, wag mo nang asikasuhin iyang si Little Medical Immortal, anuman ang hindi ko gusto, ay hindi rin niya gusto. Nakakainis talaga ang gaya-gaya na iyon. Ang pagong na ito ay pwede pa rin gawing sabaw para pampalakas ng katawan. Ang cute-cute ng pagong, paano mo nakuha na kainin siya? Kahit gawing sabaw ang gaya mong matanda, malansa pa rin, iuwi mo na lang yan, at huwag ka nang magpahuli ng hiya rito. Ikaw, Humanda ka, kapag hindi nyo nakuha si Little Medical Immortal, at kapag wala na ang matanda, tingnan lang natin kung hanggang kailan nyo kayang maging mayabang. Magsalita ka pa ng isa pang salita. Bukas din ay patitirahin ko kayong mag-ina sa kalye. Matandang pagong at bobong baboy, perfect match. Hindi na tayo makakapaghintay pa. Magpakalat ka pa ng mas maraming peking balita tungkol kay Little Medical Immortal. Humanap ka ng pagkakataon na tapusin ang matanda. Saan galing ang laruan mo? Papalitan ko ng pera yan. Ayaw ko ng pera. Ibalik mo ang Ultraman ko. Ibalik mo ang bola at isda ko. Ang Ultraman na umiilaw, ang bilog na bola, at ang isdang gumagalaw, gustong-gusto ko talaga sila. Umiilaw, bilog, at may buhay. Nagliliwanag, bilog, at isang buhay na bagay. Napakaraming bagay ang may ganitong katangian. Ano kaya ang dapat kong ibigay para mapaunlakan tayo ni Little Medical Immortal na iligtas ang lolo ko? Sa totoo lang po, kaya ko rin namang iligtas si Lolo. Talaga? Basta't may tiyan siyang Snow Lotus, at sa tulong ng aking karayom ng siyam na pag-ikot sa pagpapanumbalik ng kaluluwa, agad na mawawala ang lason sa katawan ni Lolo. Kaya lang nasa master ko ang Lotus, at umalis ang aking master para sa kanyang pagsusulit sa sekta. Pero dahil birthday ko na, siguradong darating si master. Puntahan na natin ang master mo para maipakita mo sa kanya. Huwag na po. Sa paghahanap sa aking master, may espesyal kaming paraan na ginagamit. Anong paraan? Maaaring mahirap, maaaring madali, pero simple lang din naman. Mama, bigyan mo lang po ako ng konting pera. Magkano? $1 milyong? $10 milyon? O baka $100 milyong? Kahit $1 lang po, sapat na. President Su, biglang lumala ang kalagayan ng matanda. Isugod natin siya sa ospital ngayon din. Ano? Bilis, sumama na po kayo sa akin sa ospital. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ni Xiaoshan. Mami, mauna na po kayo sa ospital. Ako na ang kakausap sa amo ko. Sino ang
nagtapo ng 10 sentimo. Hindi dapat nangyayari ito. Ayaw nyo na ba kahit 10 sentimo? Kailangang sumugal para manalo. $1. Nakapulot ako ng $1 sa gilid ng kalsada at ibinigay ito sa mga kamay ni Uncle Inspect. Yaman na natin. Yaman na natin. Yaman ko na. Yaman ko na. Alam ko namang kuripot ni Master. Hindi talaga siya maglalabas ng pera. Kahit $1 hindi ka natutukso. Sutil na bata, $1 lang gusto mo na akong mapalis? Noong huling beses mong ginamit ang taktikang ito, ni hindi man lang umabot ng barya, may tinatawag tayong implasyon. Alam mo ba yon? Sa susunod $10 naman ang itapon mo. Master, ano namang silbi ng $10? May alam akong paraan para kumita ng malaki. Mabait na disipulo, ang sinasabi mong paraan para kumita, nasaan na? Kasi ang master mo ay medyo gipit na sa pera ngayon. Master, huwag kang magmadali. Paunahin mo muna itong naiihina. Hindi ko na kayang pigilin. Magnanakaw ka rito? Gusto mo bang maparusahan? Miss, maaari po nating pag-usapan ito ng maayos. Isang magnanakaw na pumasok sa pamamahay ko. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Hindi ako pumapatol sa babae. Pero kung mananakit ka, mapipilitan akong lumaban. Bitiwan mo ako. Hoy, mag-ingat ka! Hoy, nililigtas lang kita. Walang hiya ka. Wag, ayoko pa. Mami, huwag niyo siyang parusahan. Huwag niyo siyang saktan. Master ko po siya. Master? Tatawag ako ng pulis, ipakikita ko tong sugat ko, at pagbabayarin kita ng danyos perwisyo. Tatawag ako sa 911, magpapa-examine ako, at kukuha ako ng bayad para sa stress. Sifu, huwag ka na sumigaw. Tuturok kita para mawala ang sakit. Wag, wag! Nung huling beses na sabi mong pantanggal sakit yan, ginawa mo akong dancer, magdamag akong sumayaw. Pasensya na po. Sifu, paano kung may mambugbog sa iyo ng husto? Tapos hihingi sila sa iyo ng Tianshan Snow Lotus para makatulong sa iba, magpapahiram ka ba? Didemand ako siya hanggang sa mawalan siya ng kabuhayan at pasasalamat pa siya kung ganoon lang ang gagawin ko. Tianshan Snow Lotus? Bakit? Tingin mo ba sa akin charity foundation? Sifu, seryoso po ang kalagayan ng lolo. Pakiusap, ipahiram mo na po. Basta maipahiram mo sa akin ang Snow Lotus. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Kahit ano? No, lumayo ka sa mami ko. Tungkol dyan, dapat may dagdag na bayad. Magkano? Padalhan mo ako ng $50 para makita ko ang kakayahan mo. Sapat na ba ang $5 bilyong? $5 bilyong natanggap na? $5 bilyong natanggap na? $5 bilyon natanggap na sa Alipay? $5 bilyon natanggap na sa Alipay? Ang $5 bilyong. Lilima, $5 bilyong? Mayamang ate, simula sa araw na ito, maging alila mo na ako. Basta't mailigtas mo si Lolo, hindi problema ang pera. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ang pagligtas ni Calabash Brothers kay Lolo, kahit pa makipaglaban sa mga halimaw, o baguhin ang itinakdang kamatayan sa Yama, kahit anong panganib pa ang harapin ko, gagawin ko ang lahat. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang dalawang ito. Talaga bang maililigtas nila si Lolo? President Su, kakakuha ko lang ng balita. May sigurado na tayong impormasyon tungkol kay Xuanhu Little Medical Immortal. Sige, pupunta na ako agad. Mami, Xiaobao, dito ka muna kasama ng iyong guro. May kailangan lang akong asikasuhin sandali. Utos ni President Su na walang pahintulot niya, walang sino man ang pwedeng pumasok. idilat nyo ng maigi ang inyong mga mata. Ako kaya ang tunay niyang anak. Tunay na anak? Kahapon lang ay may nagsabing siya ang kambal niyang kapatid na nawala. Kapag hindi pa naalis ang lason, huli na ang lahat. Kumalam ka lang,
Hayaan mong ako ang bahala. Kuya, ako ang pangunahing doktor dito. Alice, sa tingin mo ba mukha kang doktor? Tingin ko ay bulag ka? Wala kang kwentang bantay. Saang parte ko ang hindi mukhang doktor? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Pigilan sila. Pahahamakin na naman ng batang iyan ang kanyang lolo. President Su, naisahan tayo. Gawa-gawa lang pala ni Nasuming ang balitang iyon. Plano lang nilang ilayo tayo sa totoo. Bilisan nyo, sa ospital. Plano nilang saktan si Lolo. Apprentice? Mukhang kailangang mag-unat-unat ngayong araw. Master, magpahinga lang po kayo at ako na ang bahala rito. Master, anong masasabi mo sa paralysis needle ko? Ayos, ayos. Mana ka nga sa akin noong kabataan ko. Security, sugurin sila. Apprentice? Manood kang mabuti. Ang tawag dito ay Grass Shan Dan Yu. Ang galing mo, Master. Pero kailangan nyo ring makita ang gagawin ko. Sa totoo lang, itong lakas nyo, hindi nyo man lang kayang talunin ang vacuum robot ko sa bahay. Pagbabayarin kita. Master, mag-ingat po kayo. Guro, mag-iingat ka. Nagmamadali ka ba? Napakahusay. Iniligtas ako ng mayamang si ate. Ate, dahil sa pagligtas mo sa akin, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kaya naman, ang tanging magagawa ko ay ibigay ang sarili ko sa iyo. Manahimik ka. Ay naku, ang mingming ko. Suling, nagawa mo pang saktan ng husto si nakababatang kapatid na lalaki. Pagbabayarin ka ng langit. Iligtas muna natin si Lolo sa tuhod. Suling, hindi ka pa ba tapos sa kalokohan mo? Hindi pa nga natin nakukuha si Xuanhu Little Medical Immortal. Tapos ay kasama mo pa ang mga taong ito para maghasik ng gulo rito. Sandali lang. Hinahanap niyo ba si Xuanhu Little Medical Immortal? Bakit? Ikaw na mukhang pulubi. Kilala mo ba si Xuanhu Little Medical Immortal? Hindi lang basta kilala, sobrang pamilyar na ako sa kanya. Tama ba, Xiaobao? Guro, kailan mo pa siya nakilala? Bakit hindi ko alam? Sasabihin ko sa iyo, ang batang manggagamot na iyon ay napakakaiba, napaka-importante sa sarili, at walang sinuman ang makakumbinsi sa kanya. Isa lang siyang mapagpanggap. Sandali! Sino ang kinakausap mo ng ganyan? Hindi ba ikaw si Xuanhu Little Medical Immortal? Ano? Ako. Ako ang si Xuanhu Little Medical Immortal. Pasaway na disipulo? Pati ba naman ang sarili mong pangalan ay hindi mo matandaan? Ika-6 na henerasyong tagapagmana ng Xuanhu Sect, ikaw mismo si Xuanhu Little Medical Immortal. Dahil hindi ko na ito maitatago, ipapakilala ko na ang aking sarili ng formal. Ako ang mahusay na doktor na si Xuanhu Sect, ang ika-6 na henerasyong tagapagmana. Si Xuanhu Little Medical Immortal na mismo. Nasurpresa ba kayo? Nagulat ba kayo? Hindi. Hindi maaari. Paano naging? Ang batang ito ay si... Kayong dalawa, siguradong nagsasabuatan lang kayo at nag-aarte. Kung kami man ay manloloko, malalaman nyo rin agad. Huwag ka nang magmayabang. Magligtas ka na ng tao. Kapag nahuli pa, baka ang lolo mo ay makikipagkita na talaga kay Yama. Sana sinabi niyo agad, dahil doon tuloy ay namura ko ang sarili ko. Mami, tingnan mo po, ito ang totoong karayom ng siyam na pag-ikot sa pagpapanumbalik ng kaluluwa. Grandmaster. Lolo, Hala, Linger. Lolo, gising ka na sa wakas. Linger. Naghirap ka nitong mga nakaraang araw. Lolo, ang mahalaga lang ay ligtas at malusog ka. Ngayong gising na si Lolo, oras na para pagbayarin kayong dalawa.
Simula ngayong araw, babawiin ang lahat ng hawak ninyong shares. Lumayas kayo sa pamilyang Su. Amo ko. Patawad po at naging masuway na ko. Hinayaan ko ang mga lapastangang anak na ito na hamakin po kayo. Tama na, tama na. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan katanda? Pati sipon mo, dumidikit na sa manggas ko. Mukhang hindi na mapakikinabangan ng anak na ito. Ayaw niyo po ng anak? Pwede po namang maging boyfriend. Mayamang magandang ate. Tingnan niyo naman ako. Jiang Jinyan, anong ginagawa mo? Ikaw na lalaking sunod-sunuran. Lumayo ka sa mami ko. Ikaw na disipulong walang modo? Matatanda ang nag-uusap, huwag sumingit ang bata. Ikaw na sobrang dumedepende sa nanay mo. Pagbabayarin kita. Girl. Lolo, igagawa ko po kayo ng appointment para sa inyong check-up. Mga mahal naming manonood, gusto niyo bang makita kung paano ko siya liligawan? Bigyan niyo ako ng $50 para malaman ang kwento ng lalaking doktor na nanliligaw sa isang magandang boss na babae. Tumahimik ka na. Sobrang nakakahiya ka na talaga.